Nasa mga huling araw na ba tayo? Ano ba ang mga sunod-sunod na mga palatandaan na mangyayari bago darating ang ating bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat at sa kanyang pagwawakas ng mundong ito? Sa mga oras na ito, ating pag-aralan kung ano ang mga kaganapan bago ang pagdating ng ating bugtong at buhay na Diyos. Ang mga katanungan na ating ibibigay sa mga oras na ito bago ang pagpapatuloy ng ating paksa na tatalakayin sa mga oras na ito bang nangyari ngayon sa Russia at ng Ukraine, mga kapatid, ay hudyat na ba ito na nasa huling kapanahunan na tayo? At ito ba ay nagaganap na dahil nagpapahiwatig na malapit ng darating ang ating bugtong at buhay na Diyos? Ating pag-aralan sa mga oras na ito, mga kapatid. Good life. Naway inyong suportahan ito, mga kapatid. Paki-share, paki-like, and paki-comment sa inyong mga gustong iparating sa ating palatuntunan. Alright, merong tatlong talata nating babasahin, mga kapatid, na ito ay nagpapahiwatig sa pagdating ng wakas ng panahon. Ito ay tumutukoy sa kawakasan ng panganahon. Makita natin ang mga tatlong talata na ito, makita natin dito na bago pa man nangyari itong kaguluhan na ito, especially sa panahon natin, ay sa panahon ni Prophet Daniel, mga kapatid, ay naihula na ang mga mangyayari sa huling panahon. Basahin natin, mga kapatid, dito sa Daniel 8 verse 9. Ang sabi po niya ay ganito: purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sinabi niya, ipaalam ko sa iyo ang mangyayari sa huling bahagi ng paglapat ng hatol, dahil mangyayari iyon sa itinakdang panahon ng wakas. Ano daw, mga kapatid? Merong itinakdang panahon ng wakas. At sa itinakdang panahon ng wakas, merong paglapat ng hatol. Sa Matthew 24 verse 3, ang sabi ay ganito: habang nakaupo siya sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ang mga alagad ng sarilihan at nagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga ito, at ano ang magiging tanda ng mga presensya mo, at ang katapusan ng panahon. Makita natin sa panahon ng kaniyang mga alagad ay nagtatanong sila patungkol sa pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos. Nagtatanong sila kung ano ba ang mga sunod-sunod na mangyayari bago magwawakas ang panahon. At ito din, mga kapatid, ay kinuha din ni Apostol Pablo na sinulatan niya, mga kapatid, si Apostol Timoteo. Mababasa natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 1. Ang sabi ganito: pero sinasabi ko sa iyo na sa mga huling araw magiging mapanganib at mahirap ang kalagayan. Now, ang tanong, mga kapatid, ito bang kaganapan na nangyayari ngayon na maririnig natin sa iba't ibang dako ng bansa sa ating mundo? Ito ba, sa tingin mo, mga kapatid, ay hudyat na ng pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos? Ano bang kaibahan ng mga digmaan dati sa panahon ng nakalipas? Ano din ang kaibahan ngayon ng mga digmaan? Meron bang malaking kaibahan? Ang sagot is totoo. Merong malaking kaibahan. Bakit ang kaibahan, mga kapatid, sa panahon nila ay makikita natin kung meron mang nangyaring digmaan at nakasulat sa kasaysayan, yung First World War, Second World War, ito ay labanan ng mga bansa laban sa bansa na kung saan ang ginagamit nilang armas ay hindi kagaya ngayon. Hindi pa nabuo missile, mga kapatid. Hindi pa nabuo yung mga armas na yan. So makikita natin, ang kaibahan ngayon ay high-tech na ang labanan ngayon, mga kapatid. Napakadelikado, napakamapanganib na ang labanan ngayon compare sa panahon ng First World War, Second World War. Bakit? Itong nuclear missile o nuclear bomb, mga kapatid, hindi basta-basta ito. Kayang burahin sa mapa ng daigdig, mga kapatid. Itong Pilipinas, mga kapatid, kahit 5 missile or intel o nuclear, mga kapatid. 5 missile lang o 6 na missile. 2 sa Mindanao, 2 sa Visayas, 2 sa Luzon, at 1 sa Palawan. Kayang lusawin, mga kapatid. So makita natin ang digmaan ngayon, kakaiba sa digmaan dati. Hindi kayang gumunaw ng mundo. Pero ngayon, ang digmaan ngayon, mga kapatid, kayang gunawin ang buong mundo. At itong nangyayari ngayon sa Russia at Ukraine, mga kapatid, ano sa palagay ninyo? Nasa panahon pa ba tayo, mga kapatid, na kung saan ay dapat tayo magkumpiyansa sa ating sarili? Ating pag-aralan, mga kapatid, kung nasa mga huling mga araw na ba tayo, ano bang sagot ng ating Panginoon doon sa tanong, mga kapatid, ng kanyang mga alagad? Ano ba ang mga palatandaan ng iyong pagdating?
Ano ba ang palatandaan ng pagkawakasan ng panahon? Itong katanungan na ito ay nagpapatuloy ito sa magpahanggang ngayon. Hindi ito ma-expire itong katanungan na ito. Dahil ang pinag-usapan ay patungkol sa kawakasan ng panahon, patungkol sa pagbabalik at kawakasan ng sanlibutan. So, ibig sabihin, ay yung tanong na yan at magpahanggang ngayon ay magiging tanong at nangangailangan ng kasagutan. Paano ba sinagot ng ating bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid? Sinagot niya ng sunod-sunod na mangyayari bago siya darating. At unang sagot niya, mga kapatid, bago siya darating, ay merong Kristong lilitaw. Sa huling panahon, bago siya darating, merong Kristong lilitaw. Na itong Kristong lilitaw na ito ay piki na Kristo. Bulaang Kristo, mga kapatid, na gagawin ito ng kaaway ng bugtong at buhay na Diyos upang iligaw ang bayan ng Diyos. Mababasa natin yan, mga kapatid, dito sa Matthew 24 verse 3, ang sabi ganito, samantalang siya nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsisilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad, na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang magiging tanda na yung pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. Ang unang sagot niya, mga kapatid, sa katanungan, sabi niya sa verse 4, at sumagot si Jesus na sinasabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Ito po ang isa sa mga palatandaan bago siya darating. Na anong napapansin natin, mga kapatid, sa mga panahon ngayon ng mga ngaral? Marami na po, mga kapatid, ang nag-claim na sila po ang Kristo. Sila po daw yung the appointed son. Meron ako nakilala dito sa bandang Dipulog, meron ding Kristo daw siya, mga kapatid. Ha? At minsan pa, nakakalungkot, itong back to Christ, sinasabi pa na si Padilahi, siya daw ang Kristo, mga kapatid. Ito yung paniniwala din ng mga iba nating makapatiran dati, mga kapatid. Na, nagpatayan sila dahil gusto nilang patunayan na si Padilahi, siya daw ay si Kristo, mga kapatid. Alam niyo po, ang ating bugtong at buhay na Diyos, Panginoon sa Kristo, wala pong record na may kaso, mga kapatid. Wala pong record sa mga korte na nasampahan siya ng kaso dahil sa mga accusation, mga kapatid, na siya ay nang-rape, siya ay wala pong ganun, mga kapatid. Wala pong record ng human trafficking. Ang ating bugtong at buhay na Diyos, wala po siyang record, mga kapatid, na may mga anak sa iba't ibang mga babae. Yan ang ating bugtong at buhay na Diyos. Yan ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari na walang dungis at kapintasan. Wala po siyang record. So kung mayroon man tayong maririnig na sila ang Kristo, mag-ingat ka, mga kapatid, dahil ililigaw ka niyan. Pangalawa, mga kapatid, na palatandaan, darating ang malaking digmaan. Una, ang ipapadala, mga kapatid, ang isa sa palatandaan na malapit na ang kanyang pagdating ay sa huling panahon, mayroong mag-claim na sila ang Kristo. Magdala sa kanyang pangalan. Marami po yan, mga kapatid. Iba't ibang relihiyon nagdala sa kanyang pangalan, nakasulat sa kanilang simbahan. Pero ingat daw tayo, mga kapatid. Ingat tayo dyan. Dahil ang batayan ng totoong Kristo, mga kapatid, ay ang banal na kasulatan. Pangalawa, mga kapatid, nagtuturo ng kautusan itong Kristo na ito. Nagtuturo ng kautusan. Siya ang daan, katotohanan at ang buhay. John chapter 14 verse 6. Pangalawa, ang katotohanan na ito, mga kapatid, ay magpapalaya sa atin. Ang Kristo na ito ay bumaba sa sanlibutan, hindi upang sirain ang kautusan ng kanyang Ama na nasa langit, kundi upang sundin. Matthew 5 verse 17 to 18. John chapter 15 verse 10. So, ang Kristo na ito nagpapatupad ng kautusan. Kaya nga, mga kapatid, maraming kaguluhan ngayon dahil may mga Kristo ngayon na sinasabi nila, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Na para bagang tinuturuan tayo, magpataya na tayo. Magdigmaan na tayo. Kaya pala, ang kasunod ng hula na ito ay may digmaan bansa laban sa bansa. Kasi may naunang Kristo. Ang Kristo na ito, bulaang Kristo ito, mga kapatid, magtuturo ito labag sa kautusan ng Diyos. Ano yung ituturo ng Kristo na ito, mga kapatid, na piki na Kristo? Ay salungatin ang kautusan ng bugtong at buhay ng Diyos. Ang kautusan ay pamantayan, mga kapatid. Ang kautusan ng Diyos ay pamantayan ng kaniyang katwiran, pamantayan ng paghatol ng Diyos. Exodus 20, verse 18, 19, 20. Especially 10 utos, mga kapatid, pamantayan ng kanyang paghatol yan. Ecclesiastes 12, 13, 14. Na kung itong Kristo na ito, mga kapatid, ay magtuturo na hindi na tayo ilalim sa kautusan, mga kapatid, ibig sabihin, nung dumating si Kristo,
Niligtas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang pagtapako sa cross at yung kaligtasan na yon ay binigay niya sa atin bilang libre na kaligtasan. Walang bayad, hindi tayo niligtas dahil sa ating mga gawa. Ito daw ay lisensya na upang labagin ang 10 utos. Napakalaking mali, mga kapatid, na mensahe yan. So makikita natin, pangalawang dahilan, pangalawang sunod-sunod na mangyayari bago ang kanyang pagdating, merong malalaking digmaan. Matthew 24 verse 7, ang sabi ay ganito, dahil maglaban-laban ang mga bansa at mga kaharian, at magkakaroon ng tagutom at lindol sa iba't ibang lugar. So makita natin, mga kapatid, na kasunod ng bulaang Kristo, makarinig tayo ng mga alingaw-ngaw ng digmaan, at maglaban-laban ang bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, at mga lindol at sa iba't ibang dako, at mayroong mga gutom na mangyari. Bakit nangyayari itong mga kaguluhan na ito? Dahil nga sa bulaang Kristo. Itong bulaang ng Kristo na ito yung representative ni Satanas, mga kapatid, na kanyang ipinagpatuloy ang digmaan sa langit, dinala niya dito. Kaya sa hula, mga kapatid, ang Matthew 24, nauna muna ang sinyalis o timailhan sa Bisaya o palatandaan bago ang pagbabalik ng Panginoon. Lilitaw muna ang bulaang Kristo. Dahil mag-create ito ng kaguluhan. I-inject niya, mga kapatid, ang kanyang mga plano, ang kanyang doktrina. I-inject niya sa mga iba't ibang hari sa buong mundo, iba't ibang leader sa iba't ibang bansa sa buong mundo. I-inject niya sa mga tao para, mga kapatid, mag-create ng kaguluhan. Alam mo, mga kapatid, ang langit ng mga langit payapa doon nung si Satanas o si Lucifer ay nagpapatupad sa kautusan ng bugtong at buhay ng Diyos. Pero nung siya, mga kapatid, ay sumasalangsang sa kautusan ng Diyos, nagkaroon ng kudita sa langit, rebellion sa langit, nagkaroon ng digmaan. At yung digmaan na yun, dinala niya sa lupa. Kaya yung Hardin at Eden, na extension ng kaharian ng Diyos sa langit, dito sa lupa, dinala niya, mga kapatid, pinagpatuloy niya ang kaguluhan sa langit. Dinala niya dito ang kaguluhan at tinuruan niya ang tao na lumabag sa batas. At nung nakinig ang tao, mga kapatid, sa payo ni Satanas, sa tukso ni Satanas, nung mas nakinig ang tao kaysa kay Satanas, dumating ang kaguluhan. Nandoon na, pinatay na ng tao ang kapwa-tao, nagpapatayan na, mga kapatid. Dahil si Satanas ang co-author niya. Siya ang founder, mga kapatid, ng mga patayan ng digmaan dito sa bansang ito, sa mundong ito. Kaya makita natin sa unang palatandaan bago siya darating ay ang lilitaw ang bulaang Kristo. Biruin mo, mga kapatid, pag alisin mo ang kautusan dahil hindi natin ilalim sa kautusan, anong mangyari sa mundong ito? Wala nang takot ang tao gumawa ng kasalanan. Dahil hindi na pala tayo ilalim sa kautusan, ilalim na tayo sa grasya. Ang nangyari, disgrasya na. So pangatlo, mga kapatid, ano ba ang resulta nung nagkadigmaan na? Ang resulta, mga kapatid, merong gutom, Matthew 24 verse 7, sapagkat magsintindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom. Ayun. Magkakagutom. Ito yung pangatlong sinyalis, mga kapatid. Biruin mo ang gutom ngayon, mga kapatid, hindi na basta-basta. Mula nung tayo ay nakaranas ng pandemic, mga kapatid, malawakang gutom. Worldwide, mga kapatid, na gutom, mga kapatid. Dahil pag-collapse ng ekonomiya dahil sa pandemic. Digmaan, mga kapatid, sa mga virus na gawa ni Satanas. Ginamit niya ang mga scientists, ginamit niya ang mga leader ng iba't ibang mga bansa, mga kapatid, para gawin itong pandemyang ito. Anong nangyari? Nagkagutom. So kasama pala ang gutom, kasama ang gutom sa kanyang palatandaan bago siya darating. At dito sa gutom na ito, naalala ko nung nagpasting ating bugtong at buhay na Diyos, doon bumida si Satanas. Nakita niya ang pangangailangan ng ating bugtong at buhay na Diyos, na pangangailangan niya, dahil nagpasting siya, sabi niya ang pangangailangan nito ay pagkain. So nag-offer siya ng pagkain. So gusto niyang solusyonan ang problema ng bugtong at buhay na Diyos. So yung ginawa niya sa ating bugtong at buhay na Diyos, gagawin din niya sa atin. Tinitingnan niya, paano ba mahiwalay ang tao? So kailangan mag-create siya ng gutom. At time will come, ito din siya ang mag-offer sa atin ng pagkain. Pero ginawa ba ng Diyos yung bato gawing tinapay? Hindi niya ginawa, mga kapatid. Hindi niya tinanggap ang offer dahil sabi ng Panginoon, kaya ko namang gawin yung bato gawing tinapay. Kaya ko nang gawin ang bino gawing tubig. Ang tubig gawing bino. Pero hindi po ako alipin ni Satanas. Hindi mo po ako alipin, Satanas, para susundin kita. So kailangan may gutom, mga kapatid. Pang-apat na palatandaan bago darating ang Panginoon, malalakas na lindol. Kasama ito, mga kapatid. Magdigmaan ang kaharian laban sa kaharian, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ito yung nakasulat din, mga kapatid, sa Lucas 21:11, magkakaroon ng malalakas na lindol, gayon din ang mga epidemya at tagutom sa iba't ibang lugar. Makikita ang mga tao ng
takot na mga bagay at magkakaroon ng mga tanda na kitang-kita sa langit. So makita natin mga kapatid, kasama na nga yung gutom mga kapatid sa palatandaan na ito ng kanyang pagbabalik. Sa iba't ibang dako, tingnan mo ngayon, ang pinag-usapan sa gira ngayon ay ang Ukraine at Russia mga kapatid. Paano tayo maapektuhan? Hindi tayo maapektuhan sa missile. Dahil ang napakalayo natin, maapektuhan tayo sa mga sanksyon na ginawa ng Amerika ngayon. United States of America. Anong ginawa ng Amerika ngayon? Nagpataw siya ng sanksyon sa Russia. Pero alam mo, yung sanksyon na yan mga kapatid, double blade yan. Double sword mga kapatid. Ano yung double dalawang talim, dalawang tama. Tamaan ang Russia, tamaan din tayong lahat. Dahil yung sanksyon na yan mga kapatid, maapektuhan ang lahat ng pamilihin o ekonomiya. Bakit? Tataas ngayon ang presyo ng gasolina. Dahil ang pinagbawalan ng Amerika na mag-export ang Russia ng crudo nila. So kung bawalan yan mga kapatid, ibig sabihin, kukunti na lang mga kapatid ang production ng gas. Pero marami po ang mga kailangan. So ang mangyayari sa darating na panahon ay tataas ang mga presyo. Kung tataas ang presyo, mga kapatid, kulaps ang ekonomiya, walang hanap buhay, mataas pang pamilihin, sisigaw ng gutom ang mga tao. So gagawa ngayon ng krimen ang mga tao. Ito po mga kapatid, ay disenyo po ito ni Satanas na hinula ng Panginoon na bago darating ang katapusan ni Satanas ay gagawin niya ang lahat ng ito. Para marami siyang madala sa impyerno mga kapatid. Ito po ay nakasulat din mga kapatid sa Apokalipsis 6 verse 6. 6 Apokalipsis o Revelation chapter 6 verse 5 to 6 ang sabi ganito. Nang buksan niya ang ikatlong tatak, narinig kong sinabi ng ikatlong buhay na nilalang, halika at nakita ko ang isang itim na kabayo at ang nakaupo rito ay may hawak na isang pares ng timbangan. Narinig ko ang isang tinig ng parang nasa gitna ng apat na buhay na nilalang. At sinabi nito, isang kwarto ng trigo para sa isang denaryo at 3 kwarto ng sibada para sa isang denaryo. At huwag mong hayaang maubos ang langis ng olibo at ng alak. So makita natin mga kapatid ang hula patungkol sa langis ay itong pinag-usapan ngayon sa Russia at ng Ukraine at ng United States of America. Ang langis ngayon mga kapatid, ito ang gagamitin ni Satanas. Kukontrolin niya mga kapatid ang langis sa buong mundo. Dahil mahalaga po ang langis sa buong mundo mga kapatid. Ang langis ang ginagamit para makatakbo ang kanilang tinatawag na fighter jet, ang kanilang mga barkong pandigma, submarino mga kapatid, ang mga factory. Lahat mga kapatid, nangangailangan ng langis. Kinukontrol niya yun mga kapatid ni Satanas. So, isang strategy ni Satanas, gagamit siya ng mga hari o mga presidenting na makapangyarihan para matupad ang hula mga kapatid, para ang tao mararamdaman niya ang gutom. Hindi man tayo lahat makakaramdam ng mga digmaan na tinatawag mga kapatid, digmaan sa bala, missile o nuclear mga kapatid. Dahil sabi ng Biblia, makakarinig kayo ng mga alingaw-ngaw. So, ibig sabihin, may mga bansa na makakarinig lang. Hindi sila totally maapektuhan, pero maapektuhan po tayo mga kapatid sa resulta ng digmaan. Na ito na po mga kapatid. So makita natin ang gutom, malalakas na lindol. Ano pa mga kapatid? Mga salot o epidemya ng sakit. Lucas 21:11. Magkakaroon ng malalakas na lindol, gayon din ng mga epidemya at tagutom sa iba't ibang lugar. Makakita ang mga tao ng nakakatakot na mga bagay at magkaroon ng mga tanda na kitang-kita sa langit. So, pati epidemya mga kapatid, gagawin ni Satanas itong virus na ito. Si Satanas po mga kapatid ang utor dyan. Siya ang mastermind dyan mga kapatid. Now, ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, ito po ay pinahintulutan na mangyari dahil ito nga ay hudyat na ng kanyang pagbabalik mga kapatid. So ano pa? Ng mga palatandaan mga kapatid, nandyan na yung malaking, may Kristo, bula ang Kristo, malaking digmaan, malawakang gutom mga kapatid, malakas na lindol, mga salot o epidemya. Ang kasunod mga kapatid ay paglala ng krimen. Bakit lalala ang krimen mga kapatid? Matthew 24 verse 12. Bakit lalala ang krimen? Ang sabi ay ganito. At dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng nakararami ay lalamig. So kung wala ka ng pag-ibig sa kapwa mo, doon na. May pagnanakaw na, lahat na mga kapatid, gagawin mo na ang lahat ng kasamaan. Bakit lalamig ang pag-ibig mga kapatid? Kailan lalamig ang pag-ibig ng karamihan? Kapag nandyan na ang gutom, lindol, resulta ng digmaan mga kapatid, tagutom. Ang mga tao wala nang kikilalaning batas mga kapatid.
Hindi na sila susunod sa batas, hindi na sila takot na labagin ang batas dahil nga ito ay resulta ng ginagawa ng bulaang Kristo na yan na ginamit ni Satanas na magiging opisina niya, na mag-create ng digmaan, kaharian laban sa kaharian, bansa laban sa kaharian. May mga lindol mga kapatid dahil sa ating global warming, may mga sunod-sunod na mga bagyo dahil sa pagkasira ng ating ozone layer, dahil mga kapatid sa mga negosyo ngayon na bumubuga mga kapatid ng mga usok, mga sasakyan sa buong mundo na bumubuga ang kanilang trambutso ng usok kasama ang ating hininga, carbon dioxide. Kaya ito mga kapatid, lahat ay dahilan din ng mga sunod-sunod na mga bagyo. Dahil mga tao, iniisip nila mga kapatid ang kanilang sarili. Hindi nila iniisip ang kapakanan ng kalikasan at kapakanan ng mga tao mga kapatid. Kanilang iniisip ang kanilang mga sarili kung paano sila yumaman mga kapatid. So makita natin, lalala yung krimen mga kapatid habang merong kaguluhan. Tandaan ninyo, darating ang panahon na yung mga ano diyan, mga kapatid, yung mga anong tawag diyan, yung mga budigan ng bigas, lahat mga kapatid, pag nanakawin yan ng mga tao sa sobrang hirap na mga kapatid. Dahil pilay na ang ekonomiya dahil sa ginawa ngayon mga kapatid ng sanction ng United States of America sa Russia, yung crudo papuntang Western Europe, kinat-off. Ang inaasahan na lang yung OPEC mga kapatid, itong nasa Asia, Saudi Arabia at Qatar. Ito mga kapatid ay meron na silang mga sinusuplayan ng mga bansa kasama ng Pilipinas. So maraming demand, kunti lang ang production, tataas ngayon ang presyo, kaya magsitataasan din ang mga presyo ng gasolina, magsisitaasan din ang presyo ng mga pamilihin. At dyan tayo makakaramdam sa epekto ng digmaan na ito. Now, ano pa ang kasabay dito sa mga propesya na ito? Pagsira ng tao sa kapaligiran mga kapatid. Sisirain ng mga tao kapaligiran. Mabasa natin sa Revelation 11 verse 18, ang sabi ganito, pero ang mga bansa ay nagalit at ipinakita mo ang iyong galit. At dumating ang takdang panahon para hatulan ang mga patay at gantimpalaan ang iyong mga propita at ang mga banal at ang mga natatakot sa pangalan mo, ang mga hamak at ang mga dakila at ipahamak ang mga nagpapahamak sa lupa. Ipahamak ang mga nagpapahamak sa lupa. Paano napahamak ng mga tao ang lupa mga kapatid, ang kalikasan? Like mining mga kapatid. Makita natin ngayon sira na ang ating kalikasan dahil marami ngayong mining sa buong Pilipinas, hindi lang sa buong Pilipinas kundi sa buong mundo. Yung bundok mga kapatid, ginawang syudad, pinagsisira ang mga bundok. At balang araw, mananagot sila sa bugtong at buhay na Diyos. Isa ito sa mga palatandaan mga kapatid. Dahil ang iniisip na ng tao mga kapatid ay kung paano sila yumaman. Paano sila maging malakas na bansa. Kailangan nilang mag-create ng digmaan para sila ang kilalanin sa buong mundo na powerful na bansa, powerful ang kanilang ekonomiya. So mag-create sila ngayon ng pandemya, mag-create sila ng digmaan para mga kapatid, ang ibang bansa ay maghihirap. So sila na ngayon ang titingilain. So pagdating na ng Panginoon, itong sumisira sa kalikasan, yung karagatan, ginawang bayan, yung Asia Mall dyan mga kapatid, tinambakan, ginawang syudad, balang araw, hatulan niya ng bugtong at buhay na Diyos. Ano pa ang mga palatandaan ng pagbabalik ng Panginoon? Itong pagsama ng ugali ng mga tao. Marami ang walang utang na loob. Mga di tapat, mga kapatid. Pagsama ng pag-uugaling tao, ng pag-uugali ng mga tao. Mababasa natin yan mga kapatid sa pangalawang Timoteo, chapter 3, verse 1 to 4. Ang sabi ganito, pero sinasabi ko sa iyo na sa mga huling araw, magiging mapanganib at mahirap ang kalagayan. Dahil ang mga tao ay magiging makasarili, maibigin sa pira. Maibigin sa pira. Wala silang paki mga kapatid sa kanilang mga negosyo. Kung makakasira sa kalikasan, makakasira sa mga tao, basta ang mahalaga ay kumita sila. Mayabang, mapagmataas, mamumusong, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, di tapat, walang likas na pagmamahal, ayaw makipagsundo, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabangis, napupuot sa kabutihan, taksil, matigas ang ulo, mapagmalaki, maibigin sa kaluguran sa halip, na maibigin sa Diyos. Ito yung hula mga kapatid. Pati ang mga pag-ugali ng mga tao naapektuhan. Kasama ito sa paglitaw ng mabangis, sa paglitaw mga kapatid ng bulang Kristo, digmaan, gutom, lindol, epidemya, lahat mga kapatid, paglamig sa pag-ibig ng kapwa-tao at sasama ang kanilang mga pag-uugali. Ano pa mga kapatid? Pagkawatak-watak ng pamilya dahil ang mga tao ay walang likas na pagmamahal at ang mga anak ay masuwahin sa mga magulang. Ito yung kasama mga kapatid sa hula na ito. Pangalawang Timoteo chapter 3 verse 2 and 3. Ano pa ang mga palatandaan na tayo ay namumuhay na sa huling panahon, na pinakita ang sunod-sunod na mangyayari? Karamihan sa mga tao ay nawawalan ng pag-ibig sa Diyos. Matthew 24 verse 12 mga kapatid. Wala na. Dahil ang sarili na nilang tinitingnan nila mga kapatid. Ano pa? Pagsulong
ng pagkaunawa sa mga hula sa Biblia. Kabilang na ang mga hula tungkol sa mga huling araw. Ano yung hula, mga kapatid, tungkol sa huling araw? Daniel 12 verse 4. Ang sabi ay ganito, "At ikaw, Daniel, ilihim mo ang mga salita at panatilihing natatakan ang aklat hanggang sa panahon ng wakas. Marami ang mapupuot parito. Magpaparuot parito sa sagana ang tunay na kaalaman." So, ibig sabihin, mga kapatid, mag-upgrade, mag-evolve ang kaalaman. So, makita natin, nag-evolve ngayon ang mga teknolohiya. At itong mga teknolohiya na ito, dati yung teknolohiya sa digmaan, mga kapatid, intercontinental ballistic missile, ngayon meron na. Hindi basta-basta, mga kapatid. Ang mga kaalaman ngayon lumalago, mga kapatid. May plano na pumunta sa buwan, may plano pumunta sa Mars, dahil daw magunaw ang mundo. At ito ay nakakasira, mga kapatid, sa kanilang paniniwala sa bugtong at buhay na Diyos. Pati ang Biblia, mga kapatid, lumalago din ang kaalaman ng tao para baluktutin ang nakasulat sa banal na kasulatan. Ano pang nakasulat, mga kapatid, na mga mangyayari, palatandaan bago darating ang Panginoon at kawakasan ng Panginoon? Panahon. Itong pangangaral ng mabuting balita sa kaharian sa buong mundo. Kasama ito sa hula, mga kapatid. Matthew 24 verse 14. Ang sabi dito, mga kapatid, "At ipapangaral ang ebanghilyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan, sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas." So ito, mga kapatid, ikasama sa hula. So kailangan may gaganap nito. At sino bang gumaganap ngayon, mga kapatid, sa panahon natin? Walang iba, mga kapatid, ang pamumuno ng ating mahal at tinggalan ng pasulahe. Kaya dala-dala natin, mga kapatid, ang pangalan ng kaharian. Ipinangalan natin sa ating samahan, "The kingdom of God and His righteousness. Thou hast magnified the word above all thy name." Matthew 6 verse 33 yan. At itong kaharian na ito, na ipapahanap kasama ang katwiran. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ibig sabihin, ipangaral mo ang kaharian na kasama ang kautusan. Righteousness means obedience. Obedience means sumusunod ka sa kautusan. So may kautusan itong kaharian na ito, na nagpapatupad ito ng 10 utos. Dahil ang 10 utos, siya po ang tinatawag, mga kapatid, na standard sa kanyang paghatol, pamantayan ng kanyang paghatol. Ecclesiastes 12:13-14. Ano pa ang mga palatandaan, mga kapatid? Karamihan na hindi interesado at binabaliwala pa nga ang mga ebidensya na malapit na ang wakas. Hindi sila interesado, mga kapatid, sa mga mensahe ngayon. Sa Bisaya, nagpatuyang sila sa ilahang mga bisyo. Nagpatuloy sila sa kanilang kasamaan, mga kapatid. Mababasa natin sa Matthew 24 verse 37-39, "Dahil ang presensya ng anak ng tao ay magiging gaya noong panahon ni Noe. Noong panahon iyon, bago ang baha, ang mga tao ay kumakain at umiinom. Ang mga lalaki at babae ay nag-aasawa hanggang sa araw ng pagpasok ni Noe sa arka. At hindi sila nagbibigay pansin hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Magiging gayon ang presensya ng anak ng tao." So makita natin, mga kapatid, sa huling panahon na dapat kang mainit na ang iyong pananalig at pananampalataya, higpitan mo na ang sinturon ng iyong pagsunod, paggalang, pagrespeto sa bugtong at buhay ng Diyos. Ang mga tao, binabaliwala nila. Ang ginagawa daw ni Noe noon, mangyayari daw ngayon, bago darating ang Panginoon. Ang mga tao daw, mga kapatid, ay nabisi na sa kanilang pag-aasawa. Dahil nag-aasawa sila, nagkasintro na ang kanilang oras doon sa paghahanap buhay. Hindi naman masama ang mag-asawa, hindi masama ang kumain, hindi masama ang pag-inom, pero naging masama siya dahil ang tao nakasentro na ngayon, mga kapatid, sa kanilang sarili. Kaya sabi ng banal na kasulatan kanina, darating ang panahon ng tao maibigin sa salapi. So ang focus ng mga tao sa panahon ngayon, kagaya sa panahon ni Noe, napabayaan nila ang gawain ng pangangaral ng kaharian. Ibig sabihin, napabayaan ni Noe, ng mga tao sa panahon ni Noe, ang pagtulong sa gawain ng arka ng kaligtasan. Sa panahon din natin ngayon, mga kapatid, may mga tao na pabaya sa gawain ng mensahe ng pangangaral na siyang inaantay ng Panginoon para magwakas na ang sanlibutan. Sa panahon ni Noe, mayroong kasamaan, kaya ipinadala ang sugo. Ang sugo ay pinapagawa ng arka at mga kapatid, nag-hire siya ng tutulong sa arka para, mga kapatid, mapadali sana. Walang tumulong. At yung arka nakasalalay doon, mga kapatid, ang kaligtasan ng tao pag ipadala na ang baha. Yun ang kawakasan ng panahon nila. No, ngayon sa ating panahon, may kasamaan ngayon, base sa mga hula, may sugo ngayon, mga kapatid. At may gawain ngayon. Yung gawain ngayon, yung ipangaral ang arka ng kaharian. At dahil pag matapos yan sa buong mundo, kapag may ipangaral na yan sa buong mundo, magwawakas ang panahon. Nakasalalay ang kawakasan ng panahon sa arka na ito. So dahil bakit may pagsama bakit, mga kapatid, binabaliwala nila? Bakit may hula sa panahon ni Noe at sa panahon natin? Bakit pareho? Dahil habang nanawagan ang Noe ngayon sa ating panahon na tulungan ang mensahe ng pangangaral, ang mga tao nabaling na sa kanilang sariling hanap buhay. Wala na silang time, mga kapatid, na tulungan.
Pinapabayaan nila ang mensahe ng pangangaral. Kaya nung dumating ang baha, ano daw nangyari? Tinangay silang lahat, mga kapatid. Tinangay silang lahat. Sabi ng pangalawang Pedro, chapter 3, verse 3 and 4, ang sabi ganito, una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga manunuya para manuya at gagawin nila ang ayon sa mga pagnanasa nila. At sasabihin nila na saan itong ipinangakong presensya niya. Aba, mula ng araw na mamatay ang mga ninuno namin, walang anumang bagay ang nabago mula sa pasimula ng paglalang. So manunuya sila. Sana yun? Sana yung sinasabi mo na may baha, Noe? Ngayon, sana yung sinasabi niyo, darating ang Panginoon. Tutuyain nila ang mga mangangaral, mga kapatid. Now, ang masaklap, dahil ito yung sinabi, mga kapatid, sa Matthew 24 verse 33, ang sabi ay ganito, sa katulad na paraan, kapag nakita ninyong nangyayari ng lahat ng ito, makakatiyak kayong malapit na siya at nasa pintuan na. At itong mga panahon na ito, mga kapatid, ay darating siya sa mga araw, sa mga oras na hindi mo inaasahan. So, itong ating mensahe ngayon patungkol, mga kapatid, sa sunod-sunod na mga mangyayari, hudyat ng pagdating ng Panginoon, ano sa tingin mo, mga kapatid? Malayo pa ba ang Panginoon? Ano sa tingin mo? Dapat pa ba tayong magpatuloy sa ating kasamaan? Dapat pa ba nating baliwalain, mga kapatid, ang kautusan ng bugtong at buhay na Diyos na siyang mensahe, mga kapatid, na ipangaral sa buong mundo? Ang pagsunod ay ang pagmamahal natin doon sa nagpapako sa krus. Ang pagsunod sa kanyang kalooban o doktrina, prinsipyo, ay pagpapakita, mga kapatid, ng ating pagmamahal doon sa bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo, na pinakamakapangyarihan sila doon sa Kalbaryo sa krus. Kaya sabi niya, John 14 verse 15, kung mahal mo ako, sundin mo ang aking kautusan. Ang tanong, mga kapatid, handa ka na ba sa pagbabalik ng bugtong at buhay ng Diyos?